Super, dinner tayo. Pero kasi kami pinapagawa sa ano eh, pinag-40%. Sige, nangakap. Sige. Ayon sa kwento ng aking lola, sa isang panahon bago pa dumating ang mga mananakop na Espanyol, ang bayan ni Talim na puno ng buhay at mga kwento. Ang pinuno at mga tagapaglingkod nito ay masigasig na nagkukwentuhan sa ilalim ng puno, habang ang araw ay masigla at nagsasalo-salo sa pagkain. Abot langit ang aking kasiyahan dahil tayo at kayo na aking tagapaglingkod ay nagtipon-tipon ngayon sapagkat may naisang iparating sa inyong lahat. Anong ating pag-uusapan, aking ama? Ang ating mga alamat at kwento ay mapagbibigay sigla sa atin. Oo, ngunit may mahalagang bagay na ako ay nais talakayin sa inyo. Ito yung ating baybay. Sa gabi ng mga anito, ako'y madalas nakikipag-usap sa diwata at kay Bathala. Nagbibigay sila ng pahiwatig na ating mahal na baybayin ay biglang naglalawa pagkalipas ng panahon. Dahil sa nakitang pangitain ni Dayam-Dayam, marapat nating alagaan at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Kaya marapat lang na tayo ay magkaroon ng lugar sa pagkatuto para dito. Kaya kita pinatawag dito dahil pamumunuan mo ito, Adi. Sa totoo lamang, ako ay nahihirapan sa pag-aral ng baybayin. Ang mga simbolo at tila may hirap unawain at aking mahal na ina ay laging nagkukwento sa mga alamat ng nakaukit sa bato gamit ang baybayin. Ang bawat simbolo ng akalugan, hindi simpleng pagsulat lamang. Ito ay isang sining nagpapayag ng ating saloobin. Ang mga kwentong iyon ay mahalaga dahil naglalaman ng mga aral na dapat natin sa buhay. Ang sumunod naman ay ang pagdating ng mga Espanyol. Unti-unting nagbago ang anyo ng kultura ng ating bayan. Ang mga kwentong nagpapahayag ng kalayaan at sinaunang gawi ay napalitan ng mga akdang naglalayong ipakita ang kabutihan ng bagong pananampalataya at pamahalaan. Gamit ang aklat na doktrina Kristiyana, sa pagtuturo ay mabilis na kumalat ang Kristyanismo sa ating bansa. Nagpapansin sa akin ang librong iyan. Ano ba ang librong? Ito ay kauna-unahang libro na nailimbag sa ating bansa. Naglaman ito ng mga aral at dasal ng Kristyanismo sa tatlong wika: Espanyol, Tagalog at Latin. Layunin ng ipaliwanag ng mas malalim at lubos ng relihiyong Katoliko sa mga Pilipino. Napakaganda naman ang librong ito. Maaari ko bang mabasa ang nalalaman nito? Ako ay natutuwa dahil ikaw ay nauumaling tungkol sa Diyos. Sige at iyong basas. Sumagot sa ito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-ibig. Ito ang pinakamahalagang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi ni Jesus sa Mateo 22:37 na nakasulat sa librong ito na ibigin mo ang Diyos higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-ibig. Ikaw, bilang isang padre, minsan ba ay hindi mo bibig ang Diyos? Bilang isang padre, kinikilala kong ako'y tao rin na may mga kahinaan at pagkukulang.
Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali, patuloy kong pinipilit na mahalin ng Diyos ng buo ng aking puso, bagamat hindi perpekto. Ako'y umaasa sa awa ng Diyos upang mapagpatuloy sa pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Mula ngayon, buong puso ako maglilingkod sa pagsulat. Sige, sabay at magkasama tayo maglilingkod sa Diyos. Ito ang libro, dito mo simulan ng iyong paglilingkod sa Diyos. May nais akong sabihin. Ito ay isang lihim. Mahal kita, Mercedes. Ikaw lang ang nagbigay ng sigla sa buhay ko. Handa akong ipaglaban kahit sino pa ang umanda. Anton, mahal na rin kita. Anton, basta magkasama tayong dalawa, walang takot ako magmahal. Mercedes, hindi ko may namamagitan ng Diyos sa inyo ni Anton. Ngunit ikaw din ay aking iniibig. Ngunit, Padre, mali ang iyong nais. Mali ito sa mata ng Diyos. Hindi. Ikaw ang aking gusto. Ang Panginoon ay sumasayo. Ang pinabayan sa bahay lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng Jesus. Tatawag iyakin naman ng Diyos. Tagalagin mo ang kasalanan. Ngayon at kung kami makamatay. Amen. Mercedes! Sino ang gumawa nito sa aking kapatid? Siya ay mabuting tao! Anak, si Bidel ang may kagagawan nito. Nakita ko siyang malapit sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Mercedes. Huwag nating hayaang makalusot ang isang traidor. Paano mong nagawang patayin si Mercedes? Siya ang buhay ko. Di kita mapapatawan. Anong sabi mo? Iniibig mo ang Diyos ng buong puso? Nasaan ang pag-ibig? Sino ang iyong Diyos? Wala akong kasalanan. Ngunit sa mundong ito, ang katotohanan ay nagtatapos ng kasalanan. Sinungaling! Patayin na yan! Patayin na yan! O Panginoon! Asan ang awa mo? Ako'y naglingkod, pero ako'y iniwan mo! Si Rosaria ay tumalon at namatay na may pagsisisi at dala ng sakit ng pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Matapos ang lahat ng nangyari, nanatiling malaya si Padre Salim at si Padre Videl na walang sala ay namatay at nandungisan ng kasinungalingan. Sinundan ito ng panahon kung saan namulat ang mga Pilipino. Ayon sa sinabi sa akin ng aking lola, sa isang maliit at simpleng tahanan sa loob ng isang baryo, ang dalawang magkapatid na sila Andres at Gregoria ay nagkukwentuhan habang palihim na binabasa ang isang kopya ng Noli Me Tangere. Ang kanilang ina, si Aling Maria, ay nag-aalala sa panganib na dala ng aklat na ito. Ate, napakalalim ng mga sinasabi ni Rizal. Parang ginigising niya ang mga damdamin ng mga bawat Pilipino. Naintindihan ko na ngayon kung bakit galit na. Galit na ang mga Espanyol sa nobelang ito. Tama ka, Andres. Ang mga payag dito ay nagtuturo sa atin na hindi dapat tayo manahimik sa harap ng pang-aapi. Pinipili tayo ng maging sunod-sunuran, pero dapat tayong lumaban para sa ating karapatan. Ano ba yung ginagawa nyo? Hindi ba't sinabi ko yung itago niyo ng libro? Ipinagbabawal yan ng mga Espanyol. Kapag nahuli kayo at ipatapon, ang mga Espanyol ay walang awat sa mga lumalaban sa kanila. Inay, alam namin ng mga panganib, pero sa mga sinasabi nila sa ay dapat nating malaman. Ito ang nagbibigay lakas loob sa atin na para di sumuko sa mga abuso. Anak, hindi nyo naiintindihan. Hindi lang kayo ang maaaring madamay. Kung malaman ng mga sundalo na mayroon kayo niyan, maaari kayong dakpin. Ano ba ginagawa niyo rito?
May balita kaming may mga taong nagbabasa na pinagbabawal ng aklat ni Rizal sa lugar na ito. Ito pala ang ebidensya. Ang mga bata na ito ay nagbabasa na ng aklat na naglalayo ng paghihimagsik laban sa Espanyol. Kapag patuloy ng pagpapaturo ng mga ideyang ito ay mas masahol pa sa paghihibur ng peace. Dadalhin namin ang mga batang ito, bigyan ng leksyon sa pagsuway. Hindi po namin ibig gumawa ng masama. Gusto lang po namin matuto. Hindi kasalanan maghangad sa ng kalayaan. Alam namin ang ginagawa niyo sa ating bayan. Aba, tumatapang na kayo ah. Wag po! Wag po! Wag po! Anak! Inay! Nay! Inay! Inay! Anak! Inay! Papa kayo sa mga anak ko. Wala silang ginagawang masama, mga bata pa yan. Panahon ng pagkamulat, ang mga nobela ni Rizal ay naging sandata ng katotohanan laban sa pangapi. Ngunit sa bawat salita, may kapalit na panganib. Maraming pamilya ang napahamak dahil sa kanilang pagnanais na magkising sa katotohanan. Ang kalayaan ay hindi madaling makamtan, ngunit ang binhi ng pagbabago ay patuloy na lumalago kahit sa gitna ng takot at kapahamakan. Sa panahon ng pag-unlad ng edukasyon na pinangunahan ng mga Thomasites, nagtulungan ng mga Amerikano at Pilipino upang turuan ng mga kabataan at ipakilala ang demokrasya. Mailan sa mga Pilipino ang tumutol dito dahil nawala na sila ng tiwala sa mga dayuhan. Miriam, narinig ko ang ginagawa mo. Tumutulong ka sa mga Thomasite. Ama, hindi naman sa ganon. Tumutulong lang ako sa kanila na magturo sa mga bata. Pagturo, sila ang kalaban natin, Miriam. Kinuha nila ang lupain natin, pinatay nila ang ating mga tao. At ngayon sinusubukan nilang burahin ng wika natin. Bakit ka tumutulong sa kanila? Ama, naiintindihan ko ang galit mo. Pero naniniwala ako na ang edukasyon ang susi sa ating kinabukasan. Maaaring ibang Thomasites, pero sinusubukan din nila tayong tulungan. Tulungan tayo? Sinusubukan lang nilang kontrolin tayo. Gusto nilang makalimutan natin kung sino tayo. Makalimutan ang kasaysayan natin. Ama, hindi mo ba naiintindihan? Ang ating bayan ay nangangailangan ng tunay na edukasyon. Paano tayo lalayan yan? Kung iba sa atin ay puro mangmang. Maaaring makipagsandanti muna natin ang galit at gamitin ang bigay na tulong ng mga Amerikano sa edukasyon? Pag-asa ng bayan? Sa ginagawa mo magkakaroon pa ng pag-asa ang ating bayan? Pinamimigay mo ang ating bayan sa mga Amerikano. Lahat sila mga dayuhan ay pare-pareho. para sa iyo. Dahil puso, isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan. Dahil sa nabalitaan ni William ang pagkamatay ni Miriam, siya ay labis na nasaktan at sinisisi ang kanyang sarili. Napagdesisyonan niya na bumalik sa Amerika para doon na mamuhay. Isang matahimik na bayan sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon.
ang isang manunulat na Pilipino na si Manuel na kilala sa kanyang mga tanaga na nagsusulong ng pagkalayo mula sa mga Hapon ay nahuli, pinahirapan at binugbog sa sarili niyang pansinilangan. Manuel, alam namin ang layunin ng iyong mga tanaga. Ang iyong mga akda ay hindi pinapayagan sa ilalim ng aming kapangyarihan. Ang mga salita mo nagtatangkang sirain ang aming pamahalaan ay hindi tatanggap-tanggap. Aking mga tula ay nagsasalamin lamang ng pagnanasa ng bawat isa para sa tunay na kalayaan. Hindi ko nila nais siraan ng sinuman, kundi ipakita ang hinanakit ng ating bayan. Ito ang kaparusahan para sa sinumang nagtatangkang mag-alsa sa laban sa amin. Ang mga likha mo ito ay nagiging sanhi ng kaguluhan ngayon. Magbigay ka ng aral sa mga tao kung ano ang mangyari sa sinumang tautotol. Manuel, patawad sa aking nagawa. Ako'y gipit lamang. May sakit ang aking anak na nangangailangan ng agarang gamutan. Salamat dahil ang iyong mga tanaga ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang laban. Ang iyong sakripisyo ay hindi magiging walang kabuluhan. Tingnan mo, may binubog. Be, palaging takot. Boses natin ay pagod. Sa lupa, dinudurog. Ang pangarap, binugbog. Dusa, hirap at sakit. Kamay ay kapit-kapit. Puso magtatagumpay. Sa liwanag ay gagabay. Sa ilalim ng araw, bayang hindi bumitaw. Pag-asang hinihingi, sundalo ay nagwagi.